19% ang ipinapataw na taripa, samantalang 0% ang sa Estados Unidos. Yan ay produkto ng pagiging top negotiator. Hindi nga po nakakatulong yung mga irresponsableng pahayag ng mga senior officials ng ating pamahalaan. Naghahanda, hinahanda, nagsasanay ang ating sandatahang lakas para sa isang digmaan. And in all probability, the Chief of Staff of the AFP was referring to our superpower neighbor, China. Kawawa naman ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit ganyan? Hindi kinakailangan magpaputok ng China kahit isang bala para higit na lumpuhin ang ating ekonomiya. Mabutos lamang ang gobyerno ng China. Itigil na ang employment ng lahat ng Pilipino sa Macau, sa mainland China, sa Hong Kong, sa Guangzhou, at kung saan-saan pa. At sila ay i-deport na sa Pilipinas. Paano ang kanilang pamilya? Paano ang ating ekonomiya? Ang 19% na taripa na ipinataw ng Estados Unidos sa lahat ng produktong Pilipino na papasok sa kanilang bansa, hindi rin ito nakakatulong sa pagsigla ng ating ekonomiya. 19% ang ipinapataw ng taripa, samantalang 0% ang sa Estados Unidos. Yan ay produkto ng pagiging top negotiator. Yang 19% na taripa, nakakasakit at nanganganib kagaya po ng ating coconut oil industry. Pagpasok niya sa bansang Amerika, siya ay papatawan ng 19% na taripa. Samantalang, ang palm oil, kung manggagaling sa Estados Unidos, 0% ang taripa. Paano ka mananalo? Ano ang ating advantage? 19-0. Yan yung mga problema na kinaharap ng ating ekonomiya. Sa kasalukuyan, nandito rin ang ating kaibigan at ginagalang na dating kalihim ng Department of Labor, si Manong Bebot Bello. Ang BPO industry at overseas Filipino workers remittance ang nananatiling angkla ng ating ekonomiya. Yung tinatawag nilang traditional growth drivers. Noong 2024, last year, ang BPO industry at ang remittance ng mga Filipino workers at Filipino migrants combined ay umabot ng $76 billion. Malaki yun. Subalit, hindi pwedeng yung BPO industry lang at yung OFW remittance lamang nakaasa ang pagsigla ng ating ekonomiya. Bukod sa 38 billion na contribution, dollars po ito ha, $38 billion contribution ng BPO industry, nakapagbigay din ito ng direct full employment sa 1.8.2 or 1,820,000 Filipinos ang nabigyan ito ng full-time workers. Subalit, hanggang kailan? Hanggang saan? Sinabi ni dating NEDA Secretary si Dr. Carl Kendrick Chua, pahinana ang BPO industry. Nanganganib din ang BPO industry. Sapagkat nariyan na yung pagsulpot, yung pag-introduce ng tinatawag nating AI or Artificial Intelligence. And it's just a matter of time. I hope not very soon, mawawalan ng trabaho ang marami sa ating mga kababayan na nagmumula sa BPO industry o BPO sector. Wala tayong magagawa
hindi natin mapipigilan. It's just a matter of when, because AIs or artificial intelligence are poised to take over their employment. Ang OFW, maraming salamat sa inyo, ang ating mga migrants sa inyong remittance. $38.4 billion last year. Malaking suporta ito para mapanatili ang sigla nung tinatawag nating domestic consumer spending. Subalit, hindi nga po nakakatulong yung mga irresponsableng pahayag ng mga senior officials ng ating pamahalaan. Naghahanda, hinahanda, nagsasanay ang ating sandatahang lakas para sa isang digmaan. And in all probability, the Chief of Staff of the AFP was referring to our superpower neighbor, China. Kawawa naman ang ating mga kababayan OFW. Kawawa naman ang kanilang pamilya. Kawawa naman ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit ganyan? Hindi kinakailangan magpaputok ng China kahit isang bala para higit na lumpuhin ang ating ekonomiya. Mabutos lamang ang gobyerno ng China. Itigil na ang employment ng lahat ng Pilipino sa Macau, sa mainland China, sa Hong Kong, sa Guangzhou, at kung saan-saan pa. At sila ay i-deport na sa Pilipinas. Paano ang kanilang pamilya? Paano ang ating ekonomiya? Bukod dyan, naghahanda ang ating sandatahan lakas para sa isang napipintong digmaan. Paano ipag-utos ng China sa kanyang mga korporasyon? Bawal na kayong mag-export ng kahit anong produkto papuntang Pilipinas. And today, ang number one source of our imported products, ang bansang China pa rin. Kaya kung meron tayong problema dito sa loob, sa ekonomiya, dahil na rin sa maling polisiya ng pamahalaan at masyadong mapakahas at irresponsableng pahayag ng mga opisyal nito. Meron po sana tayong pagtungtong dito sa BPO at sa mga remittance ng OFW. Ano po yun? Yung ating tourism industry. Subalit, lumpo din ang ating turismo. Meron po tayong tinatawag na very young and dynamic population na maituturing best comparative advantage ng Pilipinas. Subalit, ano ho ang nangyayari sa ating turismo? Kulilat na po tayo sa Southeast Asia. 2 beses tayong nagpalabas ng advertisement sa CNN. Tinanggal din. Bakit? Kinopya lang pala natin yung mga larawang ipinakita doon at hindi naman pala sa Pilipinas. Anong sinabi? Narinig ba kayo na ano na yung mga kasama natin sa Cebu? Narinig ba kayo na humingi ng paumanhin ang kalihim ng Department of Tourism sa napakanakakahiyang plagiarism? Ito yung mga maling polisiya. Kaya hindi sila kinakailangan tumingin sa malayo at maghanap ng masisisi kung bakit lugmok ang ating ekonomiya. And again, we will all go back doon sa aking simula. This is the effect. This is the consequence of incompetence, of massive corruption, of looting of public funds. Dinagdagan pa ng panibagong dago yung open, public, and direct testimony ng kapatid ni Bongbong Marcos na siya ay drug addict. Hindi nakakatulong ito sa reputasyon natin bilang destination haven ng mga mamumuhunan ng mga malakal. Unless and until the Marcos Jr. administration will learn what most Filipinos have learned, albeit involuntarily. Ano po yan?
fiscal discipline, prudence, austerity measure, at belt-tightening, the economy of our country will only get worse before it gets better in the next administration. So, ladies and gentlemen, you have to brace yourself and your family for tough times ahead. Pagdating naman sa usaping politikal, alam kong ulat kayo lahat sa nangyayari sa ating bansa. Meron tayong kinaharap na leadership, integrity, credibility, and accountability crisis ng administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Ulitin ko, dulot ito ng massive corruption and looting of public funds. Bukod dito, nabuksan muli ang issue ng drug addiction dahil sa naging bukas na pahayag at publikong testimonya na base sa kanyang personal knowledge, base sa kanyang personal experience, base sa kanyang personal na pagkakakilala sa kanyang kapatid, ang ate o ang manang ni Bongbong Marcos. Ano ang tugon ng lukaret sa palasyo? Hearsay yan, hindi totoo yan, paninira yan. Walang maaaring sumagot nito kung hindi ang pagkakaroon ng isang open, fair, transparent, public, and credible hair follicle drug test. Hindi yung lukaret. Sinabi na nung kapatid, bata pa lamang kami. Ang haba ng kwento niya. Bata pa lamang daw sila ay gumagamit na ang kanyang kapatid. Hindi kayo, hindi ako, hindi yung lukaret. Ang may personalidad, pasinungalingan niya. Bakit? Bata pa daw sila eh. Nakita niya eh. Naranasan niya kung ano ang buhay ng kanyang kapatid. Kanya lalong lumalakas, nakakapingin na ang panawagang sumailalim sa open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test. Dahil dito, sa aking pananaw, wala nang anumang moral at legal ascendancy ang tanggapan ng Pangulo. Kung kaya't palakas ng palakas ang sigaw ng sambayanang Pilipino, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At habang lumalakas ang sigaw na yan, lumalakas din ang nerbiyos ng mga alyansa na once upon a time ay hindi natin naisip na magsasama-sama, na ngayon ay isang organisado, well-oiled at well-funded machinery, discrediting no less than the office of the Vice President, discrediting Inday Sara Duterte. Ito yung tinatawag na mga hilaw na dilaw. May tunay na dilaw. Ito yung mga nakipaglaban nung panahon ng martial law. At meron pa rin ilan na lamang sila. Subalit, hina-hijack ng mga hilaw na dilaw ang tunay na naratibo ng mga tunay na dilaw. Ang tunay na dilaw ay nakipaglaban para sa ating demokrasya. At ang bunga niyan ay ang pagpapatalsik sa Marcos Senior Administration. At ang bunga niyan ay ang pagkakaroon natin ng tinatawag ng mga tunay na dilaw na Cory Aquino Constitution, the 1987 Constitution. Sa mga tunay na dilaw, iyan ay sagrado. Subalit, sa mga hilaw na dilaw,
sa mga makakaliwang grupo, sa mga kakamping, at sa mga bagong Pilipinas na alyansa. Sasagasaan nila, ibabasura nila, kahit sunugin pa nila ang ating saligang batas. Huwag lamang matupad yung malinaw na garansya dyan pagdating sa constitutional succession. Yan ang puwersang nagsasama-sama ngayon. Alam naman nating lahat sa bulwagang ito na yung pagsasamang yan, yung magsisiping na yan, ay pansamantala lamang. Tinitiis nila ang kanilang sangsang, ang kanilang baho, ang kanilang masamang amoy upang mayurakan, ibasura at wasakin ang Cory Constitution, ang ating saligang batas. Handa nilang isang tabi yan. Handa nilang isang tabi ang diwa ng ating demokrasya upang isulong ang iligal na layunin at hangarin na pigilan at wag maging Pangulo si Inday Sara Duterte, maging ito man ay sa pamamagitan ng isang tapat at malinis na halalan o di kaya sa pamamagitan ng constitutional succession. Pati ang ilang elemento sa loob ng simbahang Katoliko, nakakabingit ang inyong katahimikan. Lantaran na ang isyu ng korupsyon. Lantaran na at bulik-bulik ang isyu ng drug addiction. Ang drug addiction ay hindi lamang krimen. Ito'y isang brain disorder. Sakit sa pag-iisip na naglalagay ng maraming katanungan kung tama pa ba ang disposisyon at desisyon ng taong muling pinaratangan at pagbibigay ng testimonya mismo ng kanyang kapatid na siya ay mayroong problema sa drug addiction. Hindi po simpleng bagay ang usapin niya. Bakit? Nakasaad sa ating saligang batas, Article 3, Section 7, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Hindi ba public concern ang katanungan kung drug addict ba ang Pangulo o hindi? Hindi ito pwedeng sagutin sa pamamagitan lamang ng isang ising aso o kaya pahayag ng lugaret sa palasyo. Ang tugon dito, hair follicle drug test para matuldukan ang isyong ito. Ito yung paulit-ulit na isinisigaw ng mamamayang Pilipino. At idugtong natin dyan sa Article 3, Section 7. Dalhin ko kayo sa Article 7, Section 12. Ito ay mahalaga. Nakasaad sa Article 7, Section 12. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of his state of health. Again, drug addiction is considered both a complex brain disorder and mental illness. Ano ang lagay ng kalusugan ng Pangulo? May katotohanan ba ang naging testimonya ng kanyang sariling kapatid, nakakatandang kapatid, ng kanyang manang ng kanyang ate, na siya ay may problema sa drug addiction? Dapat ba nating paniwalaan na walang basihan ang naging testimonya ng kanyang kapatid? Kamusta ang kanyang mental health? Nasa tamang kaisipan pa ba ang Pangulo? At dapat bang pagtiwalaan ang kanyang mga desisyon, disposisyon at pahayag? Again, these are all
legitimate issues and questions that must be answered because we, the Filipino people, are the sovereign power, and as the sovereign power, we have the right to ask, we have the right to an official reply, and we have the right to information on matters of public concern, especially on matters of the state of health of the President. Kaya ho natin binabanggit ito sapagkat ang dami na rin usapin patungkol sa ating independent foreign policy. Kasi nga ho, ang drug addiction ay isang problema sa pag-iisip, mental health issue. Kaninong foreign policy ba ang ating isinusulong? Foreign policy ba at interes ba ng Pilipino o ng ating mga banyagang alyado? Article 18, Section 25, malinaw, bawal ang anumang base militar, bawal ang anumang tropang militar, bawal ang anumang gamit at pasilidad na militar sa kahit na saang sulok ng ating bansa. Sa ating pagkakaalam, mayroong siyang na deklarado EDCA-CITES. Yung deklarado, yung hindi deklarado. Ito ay paglaban sa ating saligang batas. Bakit ito hinahayaan? Again, I bring this up to you in relation to the health, especially the mental health of the Commander-in-Chief and his seemingly aggressive stance and war rhetorics against China. Instead of exploring a diplomatic means to diffuse and de-escalate the tension in the South China Sea, tila sinisilaban pa niya. How is his state of health? Is he mentally ill and unfit to continue discharging the mandate of the office of the President? Iiwan ko sa inyo ang katanungang yan. Is he mentally ill and unfit to serve as the Commander-in-Chief? Kaya ko tinatanong yan sa inyo sapagkat sa kabila ng pagsusulong ng mga hilaw na dilaw, ng mga taliwang grupo, ng mga kakamping, ng ilang elemento sa simbahang Katoliko, hindi pwedeng ibasura ang provision ng Article 7, Section 8 na aking babasahin. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President, the Vice President shall become the President to serve. Iiwan ko sa inyo ang mga katanungang iyan at iiwan ko sa inyo ang mga probisyong yan ng ating saligang batas upang huwag tayong pumayag na yurakan, tapakan, ibasura at sunugin ng mga grupong ito ang ating saligang batas. And this, ladies and gentlemen, is how I view from where I sit our current national situation. Maraming salamat at